paghihigpit sa mga rooftop solar installation na posible mo nang magdulot ng sunog kung hindi maayos na magawa. Kahit naman ng isang grupo, karapatan ng consumer ang maghanap ng alternatibo ngayong mahal ang kuryente. So guys, napanood nyo naman siguro itong balita na to, di ba? So si Mr. M, yung company na yon is nagbababala patungkol doon sa mga nag-i-install ng mga solar na kumbaga is tinatawag nilang guerrilla. So yung guerrilla guys, di ba, ginagamit yun doon sa dati nung unang panahon, yung mga lumalaban sa yung ayaw magpasakop sa government. So yun yung pagkakaintindi ko ng guerrilla eh. So kung ikukumpara natin siya guys doon sa ngayon, sa kasalukuyang panahon na ginamit yung term sa pag-i-install ng solar, parang hindi naman yata siya akma. So siguro iba na lang yung term na gamitin nila. Kasi yung mga tao naman alam naman natin na lahat tayo gusto nating magkaroon ng katipiran or makatipid sa mga kuryente natin dahil talagang sobrang taas naman ng kuryente dahil sa yung mga oil crisis na nangyayari. Ang takeaway ko dito sa ginawang announcement na to, meron namang point dahil as a licensed electrical practitioner guys, nasa electrical engineering industry tayo. So marami talaga tayong nakikita na sablay na kabit ng solar. So though meron din naman talagang nagkakabit na talagang magagaling. Yun nga lang, ang ini-encourage nga nitong itong company na to na mag-ingat or kumonsulta doon sa mga taong eksperto talaga sa pagkabit nito. So may punto naman doon dahil nga meron naman talaga mga incident na nasusunog yung solar installation natin doon sa mga bahay. Para makaiwas tayo sa mga ganito, siguro yung magpapakabit ng solar or yung customer dapat i-background check nyo ng maigi yung magkakabit ng solar nyo sa bahay nyo. Kasi napakadelikado po talaga, especially electricity yung pinag-uusapan natin. And para naman po doon sa mga installer, siguraduhin din natin na yung customer natin magiging at ease, kumbaga hindi sila mangangamba na magpakabit sa atin. Paano po natin gagawin yan? Siyempre, umattend tayo ng mga proper training ng installation ng solar. Hindi lang naman kasi yan po ganun kadali. Kumbaga, yung pagkakabit ng solar, meron ding tinitignan na calculation yan. Hindi lang yung basta bumili ka ng flashlight, lagyan mo ng battery, yun, iilaw na. Hindi po ganun kadali kasi may mga calculation yan. Proper calculation. So, mag-attend po tayo ng proper training. So, though hindi natin minimenos talaga yung mga magagaling na installer na nagdi-DIY. So, ang atin lang po talagang mai-sure natin na safe talaga yung gagamitin nung customer natin na solar. Kasi guys, kung titingnan natin sa Philippine Electrical Code, pag sinunod natin or pag binasa natin yan, ang nakalagay talaga doon, ang pinaka-purpose niya is safeguarding ng assets tsaka no tao. Siguro tingnan natin yung other side nung sinasabi, wag lang nating i-bash, pero meron din naman talagang meron din punto, no? Kasi may mga nangyayari kasi. So pag may nangyayari, hindi natin pwedeng ialis sa isipan ng sino man na hindi talaga mangyayari yung ganun, yung magkasunog. Mali lang siguro talaga yung timing nung pagkakasabi or nung pag-announce ng ganito dahil talagang sobrang taas ng kuryente ngayon. Lumalabas tuloy, parang sinasabi ng iba na, pag-aari nyo na pala yung araw, inyo na rin pala yan. Parang mga ganun yung mga sinasabi nila. Pero at the end of the day, ang pinakamahalaga talaga yung safety natin, yung safety ng mga tao, ng ari-arian mo. Kaya dapat, kung magpapakabit ka, again, siguraduhin mo yung magkakabit ng solar mo is talagang authorized or talagang nag-undergo ng proper training or mas maganda, licensed electrical practitioner yung kuhain nyo. Yung may experience talaga doon. At kung ikaw naman na installer, magsimula ka ng mag-attend ng mga proper training. Marami naman guys, especially doon sa organization natin, yung IIEE, yun talaga yung makakatulong sa inyo. So yun lang, maraming salamat. Bye!